Go ahead, Miss Eileen. Hindi naman lagi pagtawag namin sa'yo, nanghihingi kami pera. Sinatiis mo kami hindi pa tala ng 5 buwan. Tapos yung boyfriend mo, napapadalan mo buwan-buwan. Tapos may utang ka pa. Sabi ka pa nanghihingi na dapat kami tulungan mo. Ang liit pa na yun, 6 years old pa lang yun, ma. Kasi hindi mo kami inisip. Kasi yung kaligayahan na lang yung inisip mo. Ayan, napapadalan mo buwan-buwan. Kami, sinabi mo na-scam ka sa pera. Maniwala kami. Yung may pinapadalan ka, nangungutang ka pa sa amin na dapat kami tinutulungan mo. Nangungutang siya sa inyo? Opo. 27 ang utang niya sa lugar namin. Anong utang sa inyong lugar? Opo, tapos pinapadala doon Gcash. Sa boyfriend? Opo. Ma'am, ang dahilan kung bakit kayo naging OFW ay para sa pamilya ninyo, hindi po para sa kabit. Yan po yung diretsong salita. Hindi nga ma'am. Anong reason kung bakit ang mga kababayan natin nag-abroad para sa kanilang pamilya? Yun eh. Kaya nga bayani ang tawag namin sa inyo eh. Dahil sa sakripisyong ginagawa ninyo, mapalawali kayo sa inyong pamilya, nandyan yung lungkot, hirap, tinitiis nyo, alang-alang sa inyong pamilya. Kaso hindi, ito ginawa mo alang-alang sa iyong kabit. Kaya ka naging OFW. That's bullshit po, madam. Mangungutang ka pa, ibig sabihin negative ka pa. Pumunta ka dyan para magpakanda hirap, maging OFW, para kumita, para sa iyong pamilya, negative ka pa. Nagkautang ka pa tuloy. So, yung kita mo sa OFW plus mangungutang ka pa para pamigay lang kikabit mo. Anong klaseng sistema yan? Anong klaseng style yan? Ma'am naman. Nauutusan nga ito, magkuha ng pera pala. Yung pala, papajikas doon sa lalaki. Oh. Eh, hindi ako marunong mag-cellphone. Utusan ka? Utusan yung anak? Sabi ko, saan may ibibigay yan? Sabi niya sa kaibigan ni mama. Ang sabi niya, na-scam daw siya. Sabi niya po kasi, papadala niya doon sa kapatid niya na kulong. Hindi naman namin po alam eh. Yung pala, papadala doon sa kanyang boyfriend? Opo. Ang utang niya doon sa lugar namin, 27,000. Nasa doon siya sa Saudi, makautang siya dito. Wala po kami natikman. Sabi niya, mag-iipon siya kaya hindi kami nanghihingi 5 buwan. Yung pala, nilaglag po siya ng mga kasama niya sa abroad. Doon niya pinapadala lahat ng pera niya. Sa boyfriend niya? Opo. Mabuti pa nalaman ko, nagsumbong sa akin yung kasambahay din niya. Doon. Okay, sige. Ma'am, ikaw naman po magsalita para maging patas tayo. Baka sabihin niya, hindi natin pinagbibigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Go ahead po, Ma'am Anita. Magsalita na po kayo. Kausapin niyo po anak niyo. Hindi naman totally nagkasala ako ng ganyan. Kung tutuusin, ang galing din naman sa'yo pa eh. Sana naisip mo rin din yan sana. Bago mo ko ginanito, naisip mo rin sana yung ginawa mo sa akin noon pa. Hindi na ako nagre-reklamo. Nagtitiis ako sa malayo. Pero alam mo, napansin ko rin naman sa inyo eh. Nandito ang resibo lahat. Ipinadala ko rin naman sa inyo. Konti na nga napunta sa akin sa loob ng 2 taon, 3 buwan. 5 buwan, inireklamo nyo sa akin. Nasaan ang iba? Sige nga. Nasa bahay. Tingnan mo yung bahay, nakatiwangwang. Tingnan mo yung bahay, tapos pinagmamalaki mo dyan, mansion. Nagmamalaki niya yung bahay. Sa mga kaibigan mo dyan, mansion ang bahay mo. Tingnan mo ang bahay mo. Halos lahat. Kalahati. Nung pinapadala ko, nandito sa kanila. Lahat. 5 buwan lang ang hiningi ko. Tingnan mo. Para sa sarili ko. Andyan Hindi lahat. para sa kanila. Andyan Hindi lahat. para sa sarili mo, ma. Para sa Hindi kabit para mo. sa amin. Nandyan sa bahay mo, nakalahati. Oh. 5 buwan lang pa, bilangin mo. Wag na tayo magano. Humanap ka na sa akin para matapos na natin ito. 2 taon. Nagtitiis kang hindi kumain dyan para may mapadala ka sa jowa mo. Tas kami, nagtitiis kami sa itlog, sa mga ano, tas ikaw sa buhay ng boyfriend mo. Anong trabaho niyo po, tay? Pintor po. Siyempre, may kita kayo. Opo. Dapat pinuprovide niyo rin sa inyong mga anak. Opo. Okay. Ma'am, magandang hapon. Surprise tayo. Surprise tayo. Ito sinasabi mo sa akin, surprise. Dito pala tayo magiging surprise. Buti na rin ngayon nagpunta ka dyan para alam ng lahat. Gusto mo yan eh. Oy, sana nagsabi ka sa akin para hindi ganun ang mga anak natin. Ma'am, umiyak po yung anak niyo. Miss Eileen, kausapin mo si... Di ba ma, walang ginang matitis yung anak? Pero bakit natitis mo kami? Di ka na nakawa kay Ena, ma. Kasi Ena na lang, ma. Pinagpalit mo kami, nagtitiis kami. Nagpapakasalapitan kami. Hindi ako nagpapakasalapitan dito. Liwat lang ako kay papa mo. Alam mo, Eileen yan. Alam mo ang sitwasyon natin noon pa. Kailan nagbago na si Papa, hindi na nagiinom. Tsaka ka naman nagkaganyan. Bakit ganun, ma? Napagod na ako, anak. Hindi mo na kami mahal. Kaya napagod na ako, anak. Napagod na ako sa inyo. Sa papa mo, napagod na ako. Kasi may mahal ka ng iba. Hindi dahil pagod ka na. Hindi nila ako pinapabayaan dito. Nagagalit. Kami na ng tatay mo.
Kilala lang din naman din ako, alam mo yan. Kilala din nila ako, may pera ako, di ba? Hindi ganyan. Hindi nila ako magkakaperahan. Yung mamahalin ako ng buong buo. Ma'am, sandali pa. Ma'am, pwede ba pasalitain mo natin yung anak nyo and then later, kayo naman po. Ayan pala yung boyfriend. Opo. Eron, naipakipasa kay Eron. Anak mo na yan eh. Ano po? Eron, magandang hapon. Magandang hapon po. 18 years old ka. Anong trabaho mo, Eron? Wala po, nag-aaral pa po pa. Siya nagpapaaral. Siya nagpapaaral. Pinapaaral ka. Oh, siya. Siya nagpapaaral. Kaya angungutang siya dito ng pera. Bikas. Eron, ikaw nagpapaaral. Ano yun? Parehong t-shirt? Oh, ikaw nagpapaaral. Couple shirt. Oh, noon pa. May nakalagay Ikaw nagpapaaral. Steady mo muna doon sa couple shirt. Diyan, steady dyan. Ayun. Eron, Oh. mas bata ka pa sa anak ni kabit mo. Hindi kayo bagay. Pera lang naman panghabol niya sa mama ko eh. Pag wala ng pera, hindi niya na mahal. Totoo yan. Mahal mo ba talaga sa dalang? Eron, mahal mo ba talaga si Anita? Opo. Totoo po yung pagmahal ko, hindi po sa para sa pag-aaral Okay, ko. sige nga. Bakit mo siya mahal? Sige nga, anong reason? Mabait po siya, maalagain. Okay, mabait dahil nagbibigay ng pera. Maalaga dahil naalagaan ka niya dahil sa pera. Ano pa? Opo. Paano mo siya nakilala? Matanong ko lang muna pala. Paano mo siya nakilala, Eron, sir? Sa messenger po. Sinong unang nagpakilala sa messenger? Ikaw o siya? Ako po. Anong ginawa mo? Sige nga, paano? Paano mo siya in-approach? Nung simula po, nagpakilala lang po ako. Tapos, tinanong ko po kung taga saan po siya. Nakita mo siya sa messenger? Opo. Yung picture niya? Opo. So, nalapat percent ka dun sa picture niya? Opo. May nanay ka pa ba? Opo. Okay. So, nung nakita mo na pwede nang sabi mo, parang nanay ko na ito, ginawa mo pa rin? Opo. Mhm. Okay. So, anong unang mensahe mo sa kanya? Sabi po ako na mahal ko po siya. Agad-agad, nung una mo siya makita, yung picture niya sa messenger, sinabi mo agad na mahal kita? Ang bilis naman. Nagchat pa po ako ng panliligaw po. Niligawan mo siya. Ilang araw mo siya niligawan? Matagal po yun. Mga ilang araw? Ilang beses? Ilan? Isang linggo? Isang buwan? Isang buwan ata yun. Okay. Paano mo siya napasagot? Sige nga. Dahil po, Paano nga? Paano mo siya napasagot? Ba't pumayag siya na napakabata mo? Paano siya napao mo? dahil daw po mabait daw po ako. Paano nga? Anong mga sinabi mo sa kanya na bandang huli na napao siya sa'yo? Sabi ko po na mahal ko siya. Kaya hindi ko siya papabayaan. Hindi mo siya papabayaan, samantalang wala ka naman trabaho. Dapat sa kanya manggagaling yon. Hindi ka niya papabayaan dahil siyang may pera. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, nasabi ba sa'yo ni Anita na meron siyang pamilya? Opo, nasabi naman po niya yun. Oh, nung sinabi niya sa'yo na may pamilya siya, anong naging reaksyon mo? Inuloy ko pa rin po. Mahal mo pa rin. May nangyari na ba sa inyo? Wala pa po. Magkasama kayo at wala pang nangyari. Gaano na kayo katagal nagsasama? 6 pa lang po. Ilan? 6 na araw pa lang po. 6 na araw. Sa 6 na araw na yun, wala pang nangyari sa inyo. Wala po. Magkatabi kayo matulog. Opo. So natutulog kayo sa gabi, magkatabi, wala nangyari. Wala po. Naturuan na ito. Ako nang nagsasabi sa'yo, hiwalayan mo si Anita. Dahil pag hindi, makukulong ka. Ano sa palagay mo? Ayun, binubulungan ka. At saka si Anita, hindi na makaka-abroad yan. Dahil tatawagan ko yung DMW para siguraduhin, pati OWA, na hindi na makakalabas ng bansa. Yan si Anita. At wala ka nang, kasi pag wala na siyang pera na, naubos na niya yung pera niya sa kabigay sa'yo, kailangan niya mag-abroad, hindi na siya makapag-abroad. Most likely, hiwalayan mo siya. Paano kung wala na siyang pera? Gusto mo pa rin siya? Opo. Okay. So, sorry, may nagtanong na netizen. Sorry, tatanungin ko to. Tuloy ka na ba? Tanong na netizen to. Binabasa ko. Pakisagot, tuloy ka na ba? Hindi pa. Tuloy na po. Tuloy ka na. Okay. Sinagot ko lang yung yun sa netizen. Sinagot na. Anyway, Aaron, So, hindi po kay bagay ni Miss Anita. Hiwalayan niyo po siya. Meron po siyang pamilya at may pumapalag na pamilya. Buti sana kung walang pumapalag. Meron ito, mag-ama nandito. Nagugutom yung kanyang pamilya. You deprive them may pagbasigdasihan ito sa kanila. of the money na dapat mapunta sa kanila na pinaghirapan ni Anita napunta sa iyo ng di oras. Sir, bibigay ko po kay Anita kung ano po yung desisyon niya. Ikagalang ko po yun. Paano pag sinabi ni Anita, di ba rin na makulong, basta't magsama kayong dalawa sa kulungan, payag ka? Hindi po. Oh. So, hindi ka papayag na kayong dalawa sa kulungan? Kasi pag gusto ko pong magtapos ng pag-aaral. Oh. Si Anita nagpapaaral sa'yo? Minsan lang po, yung magulang ko po nagpapaaral sa akin. Yung pala may magulang ka pala nagpapaaral sa'yo, so hindi mo na kailangan suporta ni Anita. Ano ba mga niregalo sa'yo ni Anita? Sige nga, pakibanggit lang. Para malaman ko talagang kung talagang mahal ka niya. Kasi kung mahal ka niya, may bibigay siyang regalo sa'yo. Ano mga regalo binigay niya sa'yo? Wala po. Walang regalo binigay sa'yo? Wala po. Ikaw, anong binigay mo regalo? Quintas po. Kwintas. Anong klaseng kwintas? Silver lang po. Silver. Saan galing yung pinambili mo sa kwintas? Saan galing? Nanay tatay ko po. Sa nanay tatay mo.
Anyway, ito na po Aaron, hiwalayan mo na po yan si Anita. Kasi bad news po yan. Okay? Apo. Diyan ka madadali, maganda pa yung future mo, mahaba pa. Sabi mo nag-aral ka pa o makapagtapos ka pa. Marami mo naman dyan, pwede mo maging girlfriend Wag lang si Anita kasi may pumapalag. Apo. Evelyn, kausapin mo itong si Aaron na mas matanda ka pa. Masaya ka na nasira mo yung pamilya namin. Hindi ka naawa sa kapatid ko. 6 years old pa lang yan. Lahat ng luho na bibigay sa'yo. Yung kapatid ko nagtitiis. Pag bumaba, tinutulungan nila. Samantalang ikaw ka pa ng mukha mo. Bud-bud ka pinapadala ng magulang ko. Madami nagsasabi sa amin, mga katrabaho ni Mama. Bigay si Mama pa nagpapaaral sa'yo. Kami, hindi man lang kami pag-aralin ng magulang namin. Tinira mo yung buhay namin. Lahat ng pangako sa amin ni Mama dahil sa'yo nasira. Alam mo yun? Yung kapatid ko walang kamawang-muwang. Hindi alam yung nangyayari sa pamilya namin. Mama Anita, kung may balak po kayo lumabas ng bansa, kalimutan niyo na po yan. Gagawin kong lahat na kaya kong gawin para harangin po yan. Nag-guess niyo po? Okay lang po yan, sir. Kahit sanay naman po ako sa hirap. Kahit di ako makaalis. Ang asawa ko hindi sanay sa hirap. Yun naman pala sanay ka sa hirap. Naghirap ka sa ibang bansa para dapat pang-provide mo sa future mo at future ng pamilya mo. Ang nangyari, i-provide mo sa future nitong bata na maniwala ka sa akin, after ilang buwan o give it 1 year at the most, iwan ka rin yan. Pag nakakita ng mas bata yan sa'yo, iwan ka yan, makakita ng bata at sexy. Hindi po yan totoo. Mahal ako ng pamilya na po. Opo, hindi, makinig ka. Pag sandali makinig ka, huwag kang kumakawat ng ulo, Sharik. Pag nakita na mapayat, sexy, at bata, iwan ka niyan agad-agad. Hindi po yan totoo. Nako po, ngayon pa lamang siguro baka ginayuman mo yung bata, baka may pinainom ka. Hindi po yan totoo. Nako, talagang indab na itong si Anita sa bata. Attorney Garrett, Senator. ano magandang gawin? Dito po, sir, since dumiretso siya doon sa kanyang kabit, and most likely, meron na sila sigurong any sexual action or contact. The case we can file is adultery, sir. Unfortunately for us po kasi, bilang yung biktima dito is lalaki, hindi natin siya pwedeng kasuhan ng VAUSI. Kasi violence against women and children, the woman or the child is not the victim here. Second po, unlike concubinage, yung adultery can only be filed kapag may sexual action. Kapag concubinage po sana kasi to, Senator, madali na because cohabitation is established. So now, if you want to file a case po against the, yung asawa po ng ating complainant, we have to establish sexual contact between the 18-year-old pati po yung OSW. Okay. Dinay niya. But anyway, how about itong anak, minor, may anak na minor, 6 years old, Yes. Inabandon na in favor of this 18 years old na boyfriend. Wala bang bawsi doon? Wala po. May hirapan po tayo establish yung VAUSI because it will only be certain kinds of abuse, Senator. No? It can be physical, emotional, psychological, or economic abuse. Kung nagpapadala po ng sustento, hindi po natin ma-establish as economic abuse. Hindi. Ito kaya nga pwede economic abuse dahil yung anak ni tatay ni Anita, na 6 years old, na-deprive ng suporta galing kay nanay. Dahil si nanay, sa halip na ibigay sa pamilya na magikinabang yung 6 years old na anak nila, ang nakikinabang yung 18 years old na boyfriend. Yes, if we can establish po na they suffered actual damage na from the act, then pwede po natin siya gawing economic abuse. Okay, so possible yon. Possible, Senator, yes po. Lalo pa yung bata raw, di ba, sabi ni Ate Eileen, di ba, na yung bata naghihirap. Kagabi po umiiyak kasi nakikita kami umiiyak. Oh. Naisip niya, Mama, kaso wala. Okay, so isa yon. Pero pwede adultery, Attorney Garrett, tama? Yes po, Senator. Pwede rin natin isabay po kasi sa ating violence against women and children, of course, yung child abuse. Under child abuse, meron na rin po na ba act of abandonment. Kapag you abandon the child sufficiently na maging prejudicial na siya sa pagpapalaki ng bata, then it can apply, Senator. So there's also that. Sige. Ako nang bahala sa DMW. So may kaso kung tutusin. Yes po, Senator. Thank you, Attorney Garrett. Ma'am Anita, narinig po sinabi ni Attorney Garrett, may kaso kayong pwede may sampa sa inyo. And then again, sabi ko lang kanina, ulitin ko, sisiguraduhin ko sa DMW at saka sa OWA, maharang ka at mahirapan ka makalabas ng bansa. Opo. Okay? Opo. Now, Ma'am Anita, kanina ayaw mo maniwala na ikaw ay hiwalayan nitong si Aaron. Mangyayari yon dahil sa age gap ninyo. And then pangalawa, itong si Aaron, pag nakita to ng babae na katulad mo, na mas mayaman sa'yo, iwanan ka nito nakapikit kasi pera lang habol nito sa'yo. Maniwala ka sa akin, walang love. Pag nakita to na mas payat sa'yo, mas sexy, mas bata,
Huwag kang Sherry, kumakamot ng ulo. Mas bata, iwan ka nito. Kausapin ko si kausapin ko si Aaron. Aaron, first, nagkaroon ka na ba ng girlfriend before? First girlfriend mo itong si Anita? Apo. First girlfriend mo? Apo. Okay. Ikaw ba ay nakakita na ng sexy bata kasing edad mo na babae? Bumubulong binubulungan. Aaron, maghanap ka na lang ng kasing age mo. Wala namang masama na ikaw ay mag-girlfriend. Nasa tamang edad ka naman. Apo. Anytime pwede ka mag-girlfriend kung gustuhin mo. Pero hanapin mo yung kasing edad mo. Pero una-una, dapat yung walang papalag. Pangalawa, kasing edad mo. Para mas maganda, para mas ma-enjoy mo yung pagiging bata. Di ba? Huwag yung parang nagkakaroon ka ng boyfriend na nanay mo. Parang nanay mo to Kita mo naman Ginayo mga yata. Kinukonsinti rin po kasi ng mga magulang ng lalaki. Ay, naku. Kasi nakakahutot sila kay mama Sabi po nung kaibigan niya na nasa Saudi po, nagtitiis daw po tumawag yung nanay, mapuwit kausap si mama nung nasa Saudi pa kasi nagpapadala ng pera yung mama ko doon. Alam po nila lahat. Pwede po sila magsalita. Okay. Ma'am Anita, Aaron, anong gusto niyo? Pupunta dyan yung mga pulis? Hindi po. Wag na po. Kaya ko nang papunta yung mga pulis dyan o NBI. Mamili ka, NBI o pulis? Pupunta dyan. Di ako nagbibiro. Hindi na po darating sa ganun, sir. Iiwanan namin ang isa't isa kung yun ang gustong mangyari ninyo. Very Wala. good. Kasi po pwede naman Kasi pag pupunta dyan sa bahay, base sa sumbong at naabutan kayo dyan sa loob. Especially kung meron kayong ginagawa, naaktuhan. Delikado. At saka iskandalo yon. Pupunta dyan yung mga pulis sa NBI. Kakatok sa pinto ninyo. Malaki iskandalo yon. Hindi naman mangyayari. Okay na. Siyempre, bago kami pupunta dyan, kukontakin namin barangay at saka lahat ng marites dyan sa barangay. Lahat ng mga human CCTV. Habang kumakatok yung mga pulis, nakapalibot yung mga marites. Gusto yung mangyari yon? Hindi po. Sige, kailan mo siya iwan? Naantay ko po kasi yung padala ng amo ko Hindi na. Kailangan agad-agad. Gusto mo tawagan namin NBI ngayon? Sir, available ba kayo bukas? Opo. Puntahan natin. Magsama tayo ng NBI. Opo. Dala mo yung marriage certificate po ninyo. Andito na po. Andyan na? Sige. Opo. Kasama ka, Ate Elena, no? Sige. Ito po. Okay, sige. Pakita natin sa NBI at pupunta doon yung NBI. Bit to. Okay, sige ma'am. Darating kami bukas dyan kasama mga taga-NBI. Total, meron na pala siyang copy ng marriage certificate nyo. Okay ba sa'yo, ma'am? Hindi po. Uuwi na po ako ngayon din. Ngayon din. Hindi na po kailangan yun. Hindi. Kaya ito ma'am, meron siyang dalang marriage certificate kasi bukas na bukas, sasama namin siya. Ngayon na? Gusto ng anak ngayon na raw. Hindi ibig sabihin, nandun siya sa summer. Bakit ngayon kaagad uwi siya? Para, saan ba siya? Hindi, ang ibig sabihin, ngayon na siya alis. Alis na po ako dito ngayon. Hindi. Magbabas ako. Magbabas ka? Sige, pero sige. kakasuhan ko pa rin kayong dalawa. Tuloy pa rin. Hindi, palisin mo natin. Opo. Kasi kung sasabihin mo siya kasuhan na agad, bakit hindi na punta ito? Opo. Hintay mo Opo, natin siya Senator. makauwi Opo, mo na idol. dito. Pag nakauwi, saka natin. Opo, Step by idol. step tayo. Opo. Kasi kung sabihin makasuhan, kakasohan din pala ako, wag na akong may dyan. Pauwi mo na natin, tapos usap kayo and then, yon. Opo. Okay, sir? Opo. So ma'am, kailan ka pupunta rito? Uwi po ako ngayon. Ngayon. So bukas, Diyan po bukas maghaharap kami. very good. Part ko tayo bukas. Opo. Sige. Sige po. Punta kayo dito bukas Opo. na, ma'am ha? Para isama ko yung bunso ko. Okay din po. Si bunso. Sige. Pati yung kuya. Sige. So Tatlo ma'am, kami. I'll take your word for it dahil kapag hindi, promise you, bukas darating dyan yung NBI. Okay? Alis na ako ngayon dito. Okay, sige. Salamat po. Sige. Ingat po kayo pagpunta rito, Ma'am Anita. Magandang hapon po, Ma'am Anita. Magandang hapon din po. Okay, sandali po. Ma'am Anita, may sabihin anak nyo. Last word. Wala na yung... Alam ko, dati nanonood lang ako dito. Tapos ngayon, mararanasan din pala namin yung ganito. Ang sakit lang, ma. Parang ayaw na namin sa'yo. Ayaw na sa'yo. Ayaw. So, ito hear that. Sige, bukas po. Bukas magkita-kita ka rito. Sige, Ma'am Anita, bukas na lang po ha. Huwag mo isama si Aaron. Hindi po, hindi. Naku, Ako lang ang luluwas. Hindi siya magdamay dito. Iiwanan ko na rin po siya kung yung tagang mangyayari. Opo, Hindi sila ma'am. madadamay. Opo. Sila na nagbigay sa akin ng maayos. Sige. Nagpupuyat sila. Sila ba nagpupuyat ang pamilya ko? Pera lang din ang inaantay nila sa akin eh. Walang marinig sa kanila. Kung Ganon ka katigas magsalita. Ganyan. Ayaw ko kung saan nanggagaling yung hugot ng mga salita mong ganyan. Samantalang pagtatawagan ka namin, lagi kang busy. Ganun umpisahan mo ako eh. Inumpisahan mo ako. Ay, ako pa nagumpisa. Ayaw mo Tingnan mo magparamdam muna ang sa amin sitwasyon na hindi natin. tayo aabot sa ganito. Kung nakipag-chat ka sa amin, nakauwi ka na, nagpara ka Noon pala, lagi ka may mga sugat sa kamay kasi naglalaslas ka ng sarili mo. Yan ba talagang lalaki? Sa loob ng 5 years kita niligawan. Estudyante ka pa lang. Wala man lang akong ginalaw sa'yo, kahit isang buhok mo.
Ayan, saka palagay mo kaya, 5 years yan, maliligaw sa'yo. Tapos 23 years tayo nag-asawa. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo sa isang iglap? Nakilala mo lang sa FB ng gano'n, wala pang taon. Sabagay, kung yan talagang desisyon mo, kung yan ang desisyon mo, maghihiwalay tayo ng maayos. Pero bibigay ko sa'yo ang nararapat para sa'yo. Oo, talaga. Para makita mo yung mga anak mo. Akala mo, kaya ako lang bago magbiyado dito? Mas matindi naman ang itasampal ko sa inyo. Ay, sabagay. Sige. Oo, ibibigay ko sa'yo ang ano mo. Kakal ka rin kung lahat ng ginawa mo. Bakit ang akala mo? Ako lang ba ang maano? Bakit yung ginawa mo noon? Hindi ka nagpakananay sa mga anak mo. Naging nanay ako. Napaka-amper mong nanay. Para sa sarili ko. Dahil Nagagawa mo mangutang doon sa lugar natin. Pinapadala mo lang dyan sa lalaki. Samantala, napakalapit namin doon. Ilang hakbang lang nandun na kami. Naisip mo ba yun? sinasabi mo. May mga kapagpatuloy na kaibigan mo. Yan ang naniningil doon sa'yo.